Hello mga ka-legit Davercats! Patong-patong na kaso at reklamo nga ang natatanggap ng GMA Buong Puso para sa Pilipino Network at isa sa mga magsususpende dito. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. At ngayong araw nga, kanina lang ay dinisclose na nga ni Lola Belen, nagbigay na po siya ng kanyang parang clue kung sino po yung darating bukas kasi makikilala natin ang younger sister ni Tash at kanina rin sinabi po ni Lola Belen na ito po ay kakambal at kamukhang kamuka di umano nitong si Mr. Alan Kay. So aabangan natin yan, yun po yung clue nila. Sino kaya ang gaganap, no? At baka magpo-prosthetics ulit to para po talagang magkamukha sila ni Ellen, ano? Pwede, kasi marami nagsasabi na maaaring pwede pong maging kapatid itong si Miss Raisa May tapos may make-upan lang, diba? So anyways, eto na nga, no, dahil meron po kasing nakarating na balita sa atin, ang KBP or Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas ay balak na kasuhan or inirereklamo ang GMA Network dahil ito nga po, sabi po ng isang Facebook page, sabi diyan, hindi po tatawagin ang page naming ito ang true kung nagsisinungaling lang kami dito. Ito ang link kung gusto nyong basahin kung saan ang galing ang source namin. Which is, I started to browse. Nakita ko po na legit, na talagang totoo nga yung sinasabi ng na to. Na sususpendihin nga daw di umano ito pong GMA. Sabi diyan, totoo na balak suspendihin ng KBP ang GMA for patong-patong na violation about overloading ng ads commercial load at inamin naman to ng kanguso nyo pero ginawang buwelta. Katwiran ng GMA, bias daw kasi ang KBP sa ABS-CBN about panduduga sa rating. Sabi dyan, walang dahilan para umiyak kami dahil 5 days lang naman lumamang ang Fake Incorporated at tsamba lang yon. Ang EATTV5 buong buwan buong 2023. Halos araw-araw nilang nilalampaso sa rating ang Fake Incorporated, lalo na sa online views. Bakit kami mababahala sa ratings nyo? Analog lang naman yan. Next year, fully digital na. Mas malakas ang digital signal ng TV5 kaysa sa GMA. Kaya magsaya muna kayo ngayon, kapuso netizen. Enjoy nyo na yung analog, kineme nyo, iyakan later pag analog shut off na. Walang violation sa broadcast code ang TV5. Kung ang tinutukoy mo ay yung nangyari noong 2010 to 2011 pa, cleared na sila doon dahil ang may-ari ng TV5 sa 100% Pinoy si MVP. Ayun, kasi nga meron po kasing parang news na kumakalat ngayon na parang meron po mga reklamo ang KBP against GMA. Matagal na po pala na ang GMA news, kasi lahat po kasi ng mga news updates, lagi pong lagi po nasa grupo yan ng KBP, which is Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, na sila po yung parang taga-fact check at tinitingnan nila kung tama ba yung, or naihahatid ba ng tama yung mga balita. Pero isa sa mga latest na parang nakitang violation ng KBP dito po sa GMA News dahil marami po silang inilalagay or sinisingit na mga advertisement. Syempre nga naman buong kabahayan lagi pong inaabangan ang balita. Halos lahat po ng tao in any form and any age talagang interesado po talaga pagdating po sa mga latest news, no, lalo-lalo na sa ating pong bansang Pilipinas. So dahil doon meron po silang nilabag na batas na nakita po ng KBP. Dahil po dito, talagang nirereklamo po sila or may mga violation po silang nagawa. Sabi dyan, kapuso netizen, meron kaming ipapaliwanag sa isang post ng isang page na ProTVJ. Sabi niya, bakit daw maraming ads sa GMA Network kumpara sa ibang network?
Ang GMA Network ay umalis noong 2003 bilang membro ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas dahil sa gusto ng GMA Network na dumami pa ang mga ads sa mga tuloy natin. Kasi parang silang dalawa yung nag-iiringan sa mga palabas sa TV. Gusto ng KBP ng limit lang ang loads ng ads kaya hindi ito nagustuhan ng GMA Network at umalis bilang member ng KBP. Hindi pasaway ang GMA Network for your information. Sumusunod ang GMA Network sa mga policies ng broadcast code unlike sa News 5 na hindi sumusunod sa broadcast code. Kaya sana bago mag-post ang ProTVJ fanpage na ito, alamin mo ang totoo. Kaya kayo ganyan dahil natatalo kayo ng Itbulaga sa isang linggo na. Kaya ang ingay na naman kayo sa social media. So, ibig sabihin pinagtatanggol niya po yung GMA Network na wala naman daw binayolate na rule sa broadcast code. Kasi parang kasing lumalabas na sobrang dami ng ini-inject nilang mga ads. Which is meron palang may limit pala talaga. Hindi basta-basta mag-i-inject ka ng ads sa bawat programa. So anyway, sayaan natin ng GMA ang humarap dyan sa problema na yan. Sabi na, mag-react tayo sa mga talak ninyo dito po sa comment section. Unahin natin si Jackson. Sabi niya, swerte lang ang GMA kasi walang prangkisang ABS-CBN. Kaya sila ang nangunguna sa mga ratings. Pero dati, number 2 lang sila sa ABS-CBN. Which is true, lalo-lalo na po sa mga teleserye. Talong-talo po ng ABS-CBN ang GMA pagdating po sa mga ganong programa, no? At yun nga, medyo lumaki yung edge ng GMA dahil po nawalan sila ng prangkisa. Sabi naman ni Dorberto Raquin, yan ang nakukuha ng mga tulongges, yan ang nakukuha sa pagbabasura sa Bertud. TBJ na nagbibigay biyaya. Sige, magsama kayo ng Tape Incorporated. Ayan. Talaga naman po nagsanib puwersa silang dalawid. Kaso ngayon, parang nililigawan ng tape ang GMA dahil hindi pa nila alam kung i-extend pa po sila ng another year kasi ang kanilang matatapos yung kontrata nila next year ng 2024 December. And hindi pa raw sure according to attorney dito po kay attorney Maggie Abraham Garduque, hindi pa sure kung aaprobahan yung kanilang extension. Sabi naman ni GTK L7HJ, okay lang yan, mas mabuti pa nga hindi na rin kami nanonood sa GMA7. Kahit biggest network pa sila, sa TV5 na lang sila. TBJ gumawa ng mga TV shows nila. Ayun, so inumpisahan na nga po ni Bossing na gumawa po ng sarili niyang sitcom, no? Yung kanyang pinakabago under MSET Production. Sabi ni Chocolate, syempre para sweet. Hindi naman kailangan mag-advertise pa sa TV para bili ng produkto. Binibili produkto kapag mura. Kung hindi sila nagbabayad sa ads sa TV, ibababa na lang ang presyo. Mas binilin yun ng tao, mas malaking tulong sa Pilipino. Kaso nga lang po, isa sa mga biggest strategy kasi na talagang nabibenta, katulad po ito example natin ng Maggi, 'di ba? Maggi Magic Sarap. Dati po ang talagang uso dati Ajinomoto yung betchin, 'di ba? Yung nilalagay po pampalasa sa pagkain. Pero nung in-advertise po nila ang Magic Sarap tsaka po yung ginisa mix. So nagkaroon po ng option yung ibang tao na pwede pala nilang gamitin 'yun. 'Di ba? So ano ngayon na masikat Magic Sarap kasi ang ginagamit nilang mga tao sa pag-advertise is mga sikat at gumagamit din sila ng mga sikat na programa. Sabi ni LC Gama, maraming naniniwala na magmula nang umalis ang TVJ sa GMA, malaking kawalan ng GMA. Sa viewers pa lang, laking bawas na. Ang masasabi ko lang, more power to TV5 at sana magiging number 1 network ang TV5 in due time. Yun. Ito naman po yung prayer ng maraming mga legit lover cards po natin. Na sana, dumating po tayo sa point na ganon. Sabi naman po ni Juan de la Cruz, kusinerong lakwat. Deserve ng GMA yan. Kasi may kinikilingan sila at may pinoprotektahan sila ng CEO. Alam mong may nakakagulo sa isang establishment nyo. Dapat po mag-beat na kayo. God bless sa EAT. At TBJ at Legit Lover Cards. Thanks to MVP TV5 watching from Japan. Ayan. Tama naman dapat ang GMA po, bumagit na sila. Kaya, inoferan po nila ng ibang option. Ito pong ito pong tinatawag na TBJ nung umalis po sila sa poder ng tape. So, another comment, sabi ni a person watching from California, USA, I love
what you're doing for TVJ. Ayan. Salamat din po sa lahat po ng mga viewers natin from California, USA. Thank you so much. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!